Magandang araw na muli mga boss. Andito ako ngayon kay Negroy, yung vlogger. Ako kasi yung nagme-maintain ng sasakyan niya pag may gusto siyang ipagawa. Ang gagawin ko ngayon mga boss, mag-change oil ako tapos check upin ko itong kondisyon ng makina. Syempre naman, pati yung mga pang-ilalim nito kasama yan sa i-check ko. Una, syempre, mag-change oil muna ako. Gamit ko itong Baxel sa number 17. Tatanggalin ko itong drain plug niya mga boss. Kung makikita nyo, ayun yung drain plug niya. Luwagan nyo lang yan. Tapos pag maluwag na, pwede nyo na yung kamayin para matanggal nyo na itong drain plug niya. Di ba? Ganun lang Kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, kayang-kaya nyo gawin to. Kahit na hindi nyo na-eject itong sasakyan o iangat siya, maluwag naman, mataas kasi itong sasakyan, kaya hihiga ka lang, tatanggalin mo yung drain plug, makakapag-change oil ka na. Di ba? Simple lang. Hindi naman kayo gaano mahihirapan kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo para mag-change oil. At pagkaunti na lang yung tumutulo dito sa oil pan nyo, ibabalik ko muna mga boss itong drain plug niya na number 17. Pag naipakapit mo na yan sa thread dito sa oil pan niya mga boss, pwede mo na ngayong gamitan yan ng backside mo para higpitan. Alam nyo naman mga boss kung bakit ko ibinalik itong drain plug, di ba? Naging ugali ko na kasi pag nag-change oil ako mga boss, bago ko ilagay yung paborito kong langis, hindi si customer ang may paborito, ako ang may paborito kasi nga ako ay nagre-recommend sa kanya ng langis para dito sa makina niya. Alam nyo mga boss, 20 years na mahigit gamit ko ang Petron oil. Kaya nga kung mapapansin nyo, halos karamihan ng product na ginagamit kong pang change oil is Petron. Dahil nga mga boss, subok na subok ko na itong langis ng Petron, hindi pa ako nagkaroon ng problema dyan. At simula nang mag-vlog ako, lahat ng ginamitan ko ng Petron oil, magaganda naman yung naging feedback nila. Kahit ang gamit ko, polysynthetic, semi-synthetic, mineral oil, regular oil, maganda naging feedback ng mga customer regarding sa langis na yan. Kaya nga kahit wala na ako sa Petron oil pa rin ang ginagamit ko dahil nga sa subok na subok ko na yan. Yun nga lang, naging ugali ko na pag nagpa-flashing ako, kung ano yung ginagamit na lang sa makina, yun din ang ginagamit ko na pang-flashing. Pero kung wala namang budget si customer, hindi ko pinipilit yung gusto ko. Basta pagdating lang sa langis, ayun ang nire-recommend ko. Sa pag-flashing naman, depende na yun. Kung may budget, okay. Pag wala, di walang flashing, ganun lang yun. After ko may isalin yung oil na gagamitin kong pa-flashing, nilagay ko na itong engine cap niya, tapos start ko itong makina. Pag na-start nyo na itong makina mga boss, 5 minutes nyo lang hayaang umaandar yan. Dapat naka-idle lang siya. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon, wala kayong ibang gagawin. Hayaan nyo lang ma-consume nyo yung 5 minutes na umaandar itong makina, tsaka nyo ngayon siya i-switch off. Alam nyo mga boss, nagkakilala lang kami ni customer sa comment section. Maayos siyang tao. Siya si Negro, yung vlogger. Meron siyang kainan dito sa Makaturing, dito sa Mandaluyong. Pagkatapos kong ang gawin itong sasakyan niya, hinamon niya ako ng kainan. Kasi nga, ang binablog ni Negro yung pagkain. Nakadalasan, Korean food. Ang hamon niya sa akin sa pagkain mga boss, yung maanghang. Mahilig din ako sa maanghang. Ang problema, matindi pala talaga sa pagkain yun. Kahit pala maanghang, kayang-kaya niya. Kaya ang naging resulta mga boss, syempre natalo ako. May video kami noon mga boss, panoorin nyo. Balik na tayo dito sa sasakyan ng vlogger na si Negroy. Dahil nga sa na-consume ko na itong 5 minutes na umaandar itong makina, pwede ko na ngayon switch off itong engine. Tapos, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan niya mga boss. Syempre naman, dala ko yung number 70 na backslens ko para maluwagan ko ulit itong drain plug niya. Pag naluwagan niya yung mga boss dating gawi, syempre kamayin nyo na yan para mas mabilis yung matanggal itong drain plug niya. Diba? Tanggal nyo agad siya. Tapos habang naghihintay kayo mga boss, diba, nagpapatulo kayo. Punta ka naman dito ngayon sa oil filter para hindi masayang yung oras. Kunin mo yung oil filterness mo, tanggalin mo itong oil filter. Sa pagtanggal ng oil filter mga boss, pakaliwaan luwag niyan. Syempre naman mga boss, dapat habang niluwagan mo itong oil filter mo, may nakaredy ka ng pansalo ng langis dito sa ibaba para hindi kumalat yung langis pag tinanggal mo itong oil filter mo. Dahil nga sa maluwag niyan mga boss, diba nakita nyo, kinakamay ko na sa pagtanggal. Ganun lang ang style mga boss. At pag natanggal mo yung oil filter niyan mga boss, may tutulo pa yan galing dito sa base ng pinaglagyan mo ng oil filter. Kaya pag wala na siyang tumutulo, pwede mo na siyang punasan. Tapos ito namang oil filter niya, kung makikita nyo, yung o-ring yan, pinahirang ko yan ng langis. Para pag hinigpitan ko yan, hindi magkaroon ng tendency na pumilipit yung o-ring at magkaroon siya ng leak. Sa paghigpit naman mga boss, dahil maliit lang naman itong oil filter, ang ginawa ko dyan, kinamay ko na yan sa paghigpit. Pero kung hindi kaya ng gripping nyo mga boss para maghigpit, pwede yung gamitan yan ulit ng oil filter wrench nyo. At pagkatapos yung mahigpitan itong oil filter, punasan nyo pa rin yan para pag nag-leak test kayo, makita nyo agad. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, balik na ako dito sa oil pan nya. Siyempre naman, pupunasan ko muna itong
oil pan niya bago ko ilagay itong drain plug. Sa paglagay ng drain plug mga boss, siguraduhin nandyan yung flat washer niya, tapos ipakapit nyo sa thread, tsaka nyo ngayon gamitin yung back sense nyo number 17, higpitan nyo yan ng maayos. Tapos punasan nyo pa rin yan para nga pag nagligtas kayo makita nyo kung meron siyang kaunting tagas na lumalabas. Pag wala naman, good na yun. Tapos balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo, pero daanan muna natin yung langis niya mga boss, oh, di ba? Grabe na rin yung itim niya. Pero okay lang yan mga boss dahil diesel naman itong sasakyan. Ang mahalaga, nakasunod siya sa kilometer reading ng sasakyan bago siya mag-change oil. Kung makikita nyo mga boss, ito ang inoffer ko ngayon kay customer, 5W40. Fully synthetic yan mga boss at mas matagal niya yung magagamit. Medyo mataas yung budget pero quality naman para dito sa makina niya. Sabi ko nga mga boss, hindi ako namimilit kung ano yung gusto kong ilagay dito sa sakyan niya. I-offer ko lang yan sa customer kapag okay sa kanya, good. Pero pag hindi, hindi pa rin, balik ako sa mineral oil. Ganun ako. At alam ko naman, lahat ng gawa ng Petron na langis, mabuti yan para sa makina. Nasa sa inyo na lang yan kung anong klase yung gusto nyo. Siya nga pala mga boss, may nakaredy si customer na binili na 7 liters. Pero sa 7 liters na binili ni customer, hindi ko naman lahat ilalagay yon. Siyempre gagamit ako ng dipstick para sigurado ako na tama yung langis na ilalagay ko dito sa makina niya. Kung makikita nyo mga boss, nagsalin na ako dyan ng 6 liters, kaya lang kulang pa siya ng kaunti, kaya ito na yung pang 7 liters, binawasan ko ng kaunti yan mga boss. Tapos bunutin ko ulit itong dipstick niya, pupunasan ko yan, tsaka ako ngayon susukatin ulit dito sa dipstick yung oil niya. Ngayon mga boss, binunot ko na, nakita nyo di ba? Naka full na itong oil niya, nasa pangalawang tuldok na, ibig kong sabihin. Pag ganyan mga boss, ibabalik ko na ulit itong dipstick niya, tapos yung engine cap niya, ilalagay ko na yan. Ang gagawin ko dyan na susunod mga boss, i-start ko itong makina. At pag napa-start ko na itong makina, hayaan ko lang siyang umaandar. After a minute, papatayin ko yung makina. Tsaka ako ngayon bubunutin ulit yung dipstick. Pag nagkulang, doon ulit ako magdadagdag ng langis. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!